Yo, what up sa inyo dyan mga tol? What out. Wash out sa inyo, kamusta kayo ha? Pag-usapan po natin itong mainit po na balita kung saan naglabas po ng pahayag ang embahada o embassy ng China kung saan naglabas ito ng travel advisory kontra Pilipinas. So grabe to mga tol ha. Wow ha, wow na wow. Wow na wow po sa Chinese Embassy sa kanilang pahayag po na ito. Tara, pag-usapan po natin kung gaano po kawaw to. Ha? Para doon sa mga pro-China dyan na ating mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. No? Baguhin po natin ang ating isipan dahil napakahalaga po na magkaroon po tayo ng kaunawaan lalo po sa panahon ngayon. Kung ano ang inyong pinapanigan. No? Umpisa na po natin ito without further ado. Pero do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, usahan na natin to. So yun na nga, halika kabayan, makinig ka. Dahil po sa balita po na ito ay dapat marami pong natatauhan, no? Especially dun sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay ipinipilit na okay lang daw ang China. No? Dahil merong daw tayong ang mga produkto daw sa ating bansa at sa buong mundo ay puro Chinese na. Kaya dapat ang utak mo ay utak maka-Chinese na rin. Negative yan mga tol. Well, sa video po na to, pag-usapan po natin yung sinasabi po sa balita ngayon na nagpalabas ng travel advisory ang Chinese Embassy kung saan pinag-iingat nito ang kanilang mga mamamayan sa saan po, no? Sa pagbiyahe at paninirahan sa Pilipinas. Eh di wow. Akala mo talaga no? Akala mo talaga sila ay ginagawan ng masama? Well, hindi perpekto po yung bansa natin, ang ating gobyerno. Maraming pwedeng ipula, mapuna sa atin. Pwede nilang pulaan sa maraming bagay. Pero hindi bagay yung ganito, no? Sino kaya yung mga pumapasok dito sa bansa ng may bansa, illegally, may negosyo pa? Napanood ba ninyo yung pinag-usapan, yung pinanood po natin last time, no? Before na mga nahuling Chinese national sa Davao at Mindanao na nagpapanggap ng mga Pilipino, may negosyo pa. Wow talaga. At ngayon, ito ang pinapalabas nila. Pag-ingatin ang kanilang mga mamamayan. Wala naman masama, no, kung titignan po natin. Pero, sige. Bago natin tuloy-tuloy po ito, pag-usapan, panoodin po muna natin itong balita, no? Tara, play po natin. Nagpalabas ng travel advisory ang China Embassy kung saan pinag-iingat nito ang mga Chinese sa pagbiyahe sa Pilipinas, gayon din ang naninirahan dito sa bansa. Ito ay dahil umano sa unstable public security kung saan kadalasan umanong ini-interrogate at hinaharas ng Philippine law enforcement agencies Wow. Chinese citizens, maging ang kanilang mga negosyo. Dagdag pa rito, ang anilay banta bunsod ng political rallies na idinadaos sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pinapayuhan ng China Embassy ang lahat ng Chinese citizens sa Pilipinas na mag-ingat para sa kanilang seguridad at maging handa sa anumang pwedeng mangyari. Pinaiiwas rin ito ang Chinese sa outings at pinalalayo sa mga political gatherings at matataong mga lugar. So, ayan guys. Narinig naman ninyo. Ha? Pinag-iingat po ng bansang China ang mga mamamayang incheck sa mga Pilipino. Tayo nga po ang dapat mag-ingat sa kanila, tama po? Sila po yung nagsisipasok sa ating bansa ng illegal.
sila rin po ay umaangkin sa mga lugar kung saan malinaw naman po na teritoryo ng ating bansa yung kanilang sinasakop, no? Nakakatawa lang pong tignan, no? Na sila pa ang may pagpapaalala na ganyan. Dapat nga po tayo, ang bansa po natin ay nagpapaalala, no? Pinapaalala na tayo po ay mag-ingat sa mga nagsisipasok na mga incheck. No, not everyone, hindi naman lahat ng makita natin incheck ganun na. Hindi po, marami pong maayos naman po dyan. Legally nakapasok po sa ating bansa, legally may business. Pero ano ba yung pinag-uusapan natin? Pinag-uusapan po natin yung mga Chinese nationals na nagpapanggap na silang Pilipino, peking dokumentong meron sila, meron pang mga business. At marami pinagmamalaki ang kaayusan sa bandang Mindanao, especially sa Davao, 'di ba? Lalo na ang mga supporter po ng ating dating pangulo na si Roa Rodrigo Duterte, na ang kanilang lugar ay maayos. Well, ang bansa po natin, kung tutuusin, maganda po ang ating bansa. Maayos naman talaga. Kaya lang, ginugulo. May mga manggugulo. Yung iba, kababayan pa natin. Hindi mo na alam kung kababayan mo pa talaga. Paano ba naman? Mas pumapanig pa sa China. Saan po tayo lulugar? Paano po yung mga tao na sabihin na natin, hindi naman sabihin mo nang hindi makabayan. Pero 'di ba, tinitignan yung interest ng mamamayang Pilipinas, 'di ba? Paano naman tayong mga gustong magtanggol sa karapatan ng bansa natin, no? Kaya po tayong mga tao po ay maganda, pinananalangin na po natin yung ating bansa kasi something fishy. Tama ba English ko? Meron pong questionable dito, no? Bakit nagpapalabas ng paalala itong embahada ng China? Samantalang sila po ang banta sa ating bansa, no? Nakakapagtaka lang. Sila ba ay may niluluto? Sila ba ay may pinaplanong gawing gulo? At pag nagkakagulo ay ang isisisi sa iba, hindi sa kanila? Wag naman nawa, no? Naway hindi naman, no? Pero anything can happen now, no? Sabi nga po, no, nagpaalala po ng AFP chief, no? Correct me if I'm wrong, na maghanda ang ating Philippine Army, ating mga militar, dahil may napipintong paglusob na ang China sa lugar ng Taiwan. At yan po ay binabantayan sapagkat pag yan po ay nagsimula, damay po ang Pilipinas. And yet, ito pong China, fake news. No? Magmula sa 9 dash line nila, na kanila daw yung sinasakop nilang, dinodominahan nilang lugar ng bansa, ng dagat. Magmula doon sa usapin na yon hanggang sa oras po na itong pag-iingat na kuno na to, parang kabaliktaran, no? Sabi nga dito sa comment section, no, ng isa dito, it's the opposite. The Philippine immigration must be careful with Chinese. Tama yan, tama, no? Buti po to, no? Komento ni kuya, ni ate, na sinasabi ay dapat nga ang Philippine immigration ang mag-ingat sa mga Chinese. May nagko-comment, sumasagot, sa tingin mo bakit hindi nila ginawa yan at nauna pa ang China? Aba, nagko-question pa, no? Kababayan ba natin to? O tinranslate lang yung salitang Chinese sa Tagalog? Hindi natin alam, no? Meron na yatang mga nalaso ng isip, nakatikim ng kung ano, at tinatanggap kinakain na po yung sistema ng China.
Hindi po tayo galit sa lahat ng incheck, kundi sa sistema ginagawa ng pamahalaan nila. Especially po sa pag-angkin, hindi naman sa kanila. Merong maraming claimant na bansa, lagi po natin pinapaunawa sa mga viewers po natin na maraming claimant po sa portion ng karagatan doon kung saan ang China ang nagdomina. Imbis na pinagkakasunduan, no, tagal-tagal ng panahon, walang umaangkin. Biglang itong Chinese, sila na, kami na. No? Tapos ng mga Pilipino, pagbigan nyo na. Hindi nyo maunawaan ang produkto mga China. Matay mo silang payagan. Kulang na lang sabihin sa'yo, sambahin mo na sila dahil puro produkto natin China na. Hindi po ganon. Well, tapusin po natin itong pag-uusap natin sa video po na to. No? Bilang pagpapaalam po, bilang pagtatapos particularly sa vlog po na to. Ang hirap magpaliwanag dun sa mga ayaw umunawa na ito po ngayong panahon ay labanan po ng katwiran kung saan ang mga tao dapat naghahanap kung ano yung matuwid. Sa ginagawa po ng China sa karagatan, wala pong katwiran doon, kundi pagdodomina, pang-aabuso sa kapangyarihan. Diba? Pagpunta sa usapin kay Duterte, sa mga hidwa-hidwang paniniwala ng mga tao, katwiran pa rin po yung pag-uusapan natin. Diba? So ikaw, anong masasabi mo dito sa pahayag po ng China na ito, na ang embahada ng China ay nagsasabi na inaabisuhan, no, yung mga mamamayan nila mag-ingat sa Pilipinas. Baba talaga, no? Grabe na, no? So ngayon guys, bago tayo magpaalam, please comment down below kung anong masasabi nyo dito, no? Agree ba kayo sa pahayag ng China ng pag-iingat sa Pilipinas? Ano bang ginawa nating masama sa kanila? 'Di ba? Ano ba? 'Di ba? Comment down below, pag-usapan natin 'yan sa comment section, at syempre, please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.